I prefer na maglakad na lang dito kasi nga yung pedestrian lane doon is hindi safe yan, no? Bubulaga sa yung mga lumiliko tsaka paahon eh. By the way, naglalakad ako ngayon pauwi. I think mga ano na rin ako, malapit na ako sa kalahati, and then paahon to. Ito yung daan. Ito yung klaseng lakad na nilalakad ni call center agent kapag walang masakyan, kasi rush hour yung uwian niya. Kapag talaga walang masakyan o maulan, masama panahon, napipilitan siya maglakad. Kung masasamahan nyo ako, babaybayin natin tong ano, sumulong na naglalakad. Yan. Update pala dun sa battery ng Quezon, may tubig sa loob. Tinaob nung ano, nung bago ko lang kakilala na ano, na battery technician, pero referred siya ni JP tsaka ni JRC. So suki ko naman si JRC na may-ari ng e-bike shop, tapos suki ko rin si JP na matino na technician. So far good record naman siya. Medyo pricey pero good record, tsaka reasonable naman yung pagiging pricey niya kasi walang back job yung mga gawa niya. Ganyan. Again, inaahon ko to ngayon na maglalakad dahil nga sira yung keso, sira yung battery, pinasok daw ng tubig. In my opinion, pinasok yon nung nabaha ako, nung lumusong kami sa baha. Opinion ko lang naman yon, kasi yun ang the only time na nilusong ko siya sa baha eh. Although hindi siya nasira kaagad, pero yung tubig na nag-retain sa loob niya, parang kumbaga unti-unti niyang nag-ground yung mga wire ganyan. Kasi mga changes ko lately is kumuha ako ng fast charger. If that's contributed to ano, to the faster pag-fail ng battery, then that's that. Then another, it may or may not, pero it might have contributed then yung pagwalwal ko na pag-drive, or maybe na timing lang yun talaga. Sabi nga ni teacher eh, buti na lang ano, malapit ka na sa Laybay. Kasi sabi ng pamangkin ko, buti na malapit ka na dito sa Laybay, dun sa pahingahan ba ng motor, kasi mahirap yung titiri ka sa gitna. So napakaganda rin ng timing, diba? Tapos saya-saya ko pa dahil may nakipag ano, sabayan sa akin, may nag-antay sa akin na naka big bike bago ako nalobat. So galing akong gym ngayon, hindi na ako nag-bike, as in bisikleta, kasi marami ding asikasuin sa bisikleta bago magamit ulit. Lakad na lang, total mag-exercise din naman ako, so yung papunta tsaka pauwi sama na yun sa exercise. So gano'n na lang. Wag lang yung sobrang layo ng mga lakarin, tsaka sa mabilisang lakad. Wala naman akong ano, reklamo sa paglalakad o sa pagbabike. Sa bike meron, kasi lalo na yung the very reason na gusto ko magkaroon ng e-bike or motor for that matter. Ayoko lang motor kasi alam ko mahal ang gas. So malaking dagdag sa budget yung pag nagsisales ako. Kasi pag nagsisales ako,
Hindi naman yan 100% turnover ng profit eh. Pwede ako mag-sales ng 2 weeks straight, tapos isa lang yung turnover ng profit. Diba? Isipin mo 2 weeks straight everyday magagas ako, mamumuhunan ako, diba? Whereas pag nakabike ka lang, pagod lang yung pawis lang yung puhunan mo, diba? Pagod, pawis, yan, laway, kumbaga yung terminology nila. Anyways, so yun nga, pag e-bike mas mabilis, mas malayo, makakalayo-layo ka ng masasales mo. Kasi nga kung nakabike ka, andun yung pagod eh, na pag meron ka nang napuntahang isang lugar, ang daling magsabi na let's call it a day, bukas naman ulit. Especially pag lawit na dila mo, tapos uuwi ka pa, tapos gabi na. Ayan. Pero pag e-bike, especially pag pag escort, napakahalaga ng e-bike, lalo na pag first time, kasi kailangan kasabay mo yung truck, hindi pwedeng bike yon. Yan, kailangan talaga nakamotor ka or naka-e-bike ka. Yung mga kahalagahan ng ng dapat maka-e-bike or motor. Siyempre gusto ko ng e-bike dahil matipid, tapos yung acceleration pa yan, nakakatuwa, diba? May enjoy mo yung buhay. Ayan ride safe. So dito lang tayo sa pedestrian lane. May changes pala na nangyari dito pala yung hapunan ko pag uwi. Baka di pa naghapunan si teacher. Kalahating chicken at saka yung salabat ko, yan paubos na. Salabat with honey, yan ang inimin ko instead na tubig sa gym pag nag-workout. May changes pala dito, yan lumapad yung bike lane, binura nila yung blue, pinalitan nila ng puti. Tapos yung puti, as observation ni teacher, is kalinya ng ilaw ng LED. So see, gaya na sabi ko, ang Antipolo, yung mayor ng Antipolo, kahit yung governor ng ng Cainta ng Rizal, is very bike friendly kasi nagbabike siya mismo. Kaya appreciate mo yung effort niya na kita minsan may makakita ka pa rito, share the road, diba? Appreciate mo yung effort niya na alam niya na kung ano yung ins and outs ng mga siklista. Yan. Isa pa, ito talaga Antipolo, punteriya to ng mga siklista eh. Marami dyan, mga galing Manila, Quezon City, diba? Tapos minsan di lang Antipolo pakay niya, nakakarating pa yung lagpas pa na Antipolo, dito lang dumadaan sa Sumulong. Mas bike friendly itong Sumulong, I'm sorry to say, kaysa sa Marcos Highway. Marcos Highway kasi although may bike lane, yung population niya tsaka yung habit ng mga driving habit ng mga population ng sasakyan doon, hasardo sa bisikleta kasi ino-occupy, although dito rin naman pero in my experience, almost all of the time, sa dami ng volume ng traffic doon ng sasakyan, Marcos Highway, hazardous na siya kasi most of the time occupied yung bike lane at mahirap pag overtake kahit nakabike ka na. Ganon. Whereas dito, kita mo yan libre. Basta kompleto ka lang sa sa ilaw. Ako pag nakabike ako, ilaw ang puhunan ko dyan, lalo na paggabi, yung blinker kumbaga. Ayan.
kung meron kang reflective na ano at dagdag na yon na damit, dagdag na yon. Mahirap lang kasi hindi ko masuot yung mga vest ko sa pagbabike dahil mainit, lalo na yung vest ko na pang pulis, mainit yun. Yung isa pang vest yung pinamigay ko na yung sexy na cotton na hindi siya more on reflective more on visible siya visibility kasi bright green siya, may konting reflector din ganyan. Kaya sa bisikleta more on ano, ayan kita nyo, hirap makita kita nyo ba may dumadaang bike? Wala, pero may dumaan just now okay, kasi wala siyang ilaw. Yan ang problema doon. Kaya pag siklista ka, mag ano ka, mag blinker ka, ano yan, could be your ano, your a matter of life and death situation. Life and death kagad no? Basta importante yan para menos ano, menos yung sasabihin hindi kita nakita boy, madilim, di ba? Si ano nga, yung panganay namin anak na babae nung bumisita sa bahay, yung helmet nila meron ding nakasabit na blinker. Kasi kapag yung pumantay ka na sa level ng sasakyan, lalo na yung mga matataas na sasakyan, yung Fortuner ganyan, hindi nakita yung brake, yung ano mo yung blinker mo sa upuan mas visible na yung sa helmet mo. Kaya magandang plus yun. Yan, at least sila may isa silang blinker pag may isang blinker, siya yung nasa huli dapat magpapahuli. Lapit na. Rin kayo halos makita yung audio ko hindi ganun kaklaro hindi kagaya pag naka helmet. Kanina habang nag-gym ako, another biker walang ilaw, nagre-research ako ng mga meron na bang gumawa na, kasi si teacher gusto niyang makarating ng malalayang lugar, as in Mindanao Mindanao basta malalayang lugar. Yan, gusto niya gayahin yung mga adventurer na naka big bike. Sabi ko, big bike yun, gasolina yun, papagas lang yun, kaya saan tayo mag-charge dyan? So ginawa ko, nag-research na ako, meron bang taong gumawa na naka e-bike tapos sinakay yung generator? Meron, nakita ko sa YouTube, literal na e-bike, yung bisikleta ba na merong pedal assist, inangkas nila yung generator. Palitan na generator, nabili nila sa sa Amazon. Nakas yung generator. So it's possible. Diba? Yung yung kaisa-isang gumawa na successful, in-integrate niya sa bisikleta niya. Bisikleta nga niya yung China Hindi yung mountain bike, yung malaking gulong. Yung China na bisikleta. Yun. Doon niya tawag na ito, doon siya merong motor hub, pedal assist, merong generator na in-integrate niya doon sa loob ng bike niya, sa gitna. O di ba? Pwede. E-bike pa 'yun lalo na sa atin sa Quezon. Sabi ni pamangkin, gusto niya makita ikakabit sa likod. Kahit in between legs lang, doon lang sa gulay board pwede na rin Yan makahanap ako ng generator. Tapos kung halimbawa yung generator na yun kailangan 4 stroke para para hindi gaanong mausok, tsaka hindi kasing ingay. Sabi wala na kayong makakita hindi rin mabuksan ng ilaw nito describe ko na lang ngayon umakyat ako dito sa sa overpass
sa footbridge. Ito, there used to be ilaw dito na ano, na tawag dito, solar panel, pero tinira, merong tumira lahat ng 10 solar panel dito. Pero bago pa nangyari yon, yun o, highway, bago pa nangyari yon, kalat na kalat yung balita na nung bago pa lang to, may nang hold up daw dito. Balita lang, ilang mga may nagsusumbong. Usually prospect nila mga call center agent, kasi syempre alanganing uuwi o alanganing aalis. Yan, sabagay si call center agent naman natin wala sa isang uwian eh. So kung gabi man, madilim na rin pala yun ano, may konting liwanag pa. Huwag lang mag bare months kasi alas 6 madilim na eh. Yan, wala nang ilaw dyan. Yan o, diba? Diyan na tayo. Tsagaan lang. I mean, for me, ang big plus lang talaga sa akin yung ano, yung kapag magse-sales ako, number 1, ito lately napandi-deliver ko mga bike, hindi ko mapandeliver yun ng materials, yung mga small materials lang ba. Pero number 1 sa akin yung ano nga, yung pag-escort, kasi yun ang dangerous kapag nakabike lang. Dahil I'll give an example, nung nasa ano ko, nag-escort ako sa Forest Hill. Meron lugar din na sobrang paahon, sobrang paliko. So isipin mo, nung nag-escort ako doon ng ano, nakabuntot sa akin yung truck, syempre lawit na dila ako. Tapos sobrang bagal ko, sobrang bagal din ng truck. Kaya ang nangyari, delikado kasi ang truck, kapag paahon yan tapos paliko, mas mahirap yung pagpaliko eh. Pero pag paahon, dapat yan buwelado. Huwag yung kinapos, delicate yan kasi pwede yung umatras, hindi makayanan yung preno lahat. So hindi pwedeng dahil mabagal ako, pabagalan din yung truck. Mga ganun ba, yung danger na ano kapag nakabike. Kaya yun talaga yung tinatakot sa isip ko, na sabi ko kailangan naka either motor or e-bike. Edi syempre e-bike ako dahil low ano nga, budget sa everyday use. Hindi mo na kailangan mag-gas, yan, na kailangan mag-change oil, ganyan. Tapos yung speed pa niya, satisfied ako kasi may motor din ako dati na 150 na mabigat. Bitin na bitin ako dyan pagpakit, solo pa yun wala na pag may angkas. Yan. So yan, alam syempre ngayon imiligro yung ating keso dahil nga sa nangyari sa battery niya. Well, ang ginagawa ngayon ng ano, ng technician is tinaob daw niya para tumulo yung tubig, and then next step niya, once na tumulo yung tubig, saka daw niya itataktak or hihilahin. Ewan ko ba, no, sabi kasi ano siya, rekomendado siya ni ano ni JP saka ni JRC, yung mag-amo, rekomendado sila pareho. And kinausap ko siya ng separately. So ayan, diba? Ito na tayo. So kita-kits ulit. Malalaman natin bukas or sa makalawa kung ano na status ng ano, ng battery, kung magagawa or what. Pero pinredict niya na sira na yung BMS, which is worth 6K plus labor. Lagyan mo ng 2K, so baka more or less gastos ako ng kulang-kulang 10,000. Yan lang, see you later.